Mula sa pinakataas ng building, nakatayo siya malapit sa glass wall ng kanyang opisina. He was wearing his three-piece suit na bagay sa kanya. He's the new CEO of Garces Construction Corporation. But Oliver isn't happy kung nasaan siya ngayon. Nakuha nga niya ang matagal na niyang pangarap mula pa nang bata siya. But Lucy and his son wasn't his side. Hindi sapat ang posisyong mayroon siya ngayon, dahil wala sa tabi niya ang babaeng mahal niya. Bumukas ang pintuan ng kanyang opisina, at pumasok doon ang kanyang sekretarya. Napalingon siya rito. Good morning sir. Ipapaalala ko lang na may meeting po kayo, kasama ng mga magulang ninyo in a minute, anito. May bitbit siyang iPad sa kanyang braso, dahil doon nakalagay ang schedule ni Oliver. I'll be there, sagot niya rito. Tumango lang ang sekretarya, at agad ding nagpaalam sa kanya. Hindi maiwasang hindi mapahugot ng malalim na paghinga si Oliver. Akala niya noong unay hindi na siya pakikialaman ng kanyang magulang. Napapikit siya ng mariin, at napahawak sa kanyang sentido, nang muli na naman niyang maalala ang naging usapan nila ng kanyang mga magulang. 2 buwan ang lumipas matapos may mangyari sa kanila ni Lucy. He checked her and found out that she was pregnant. Alam niyang siya ang ama, kahit hindi sabihin ni Lucy, at masaya siya sa nalaman. Kaya agad siyang umuwi sa kanilang mansion, to tell the news to his parents. Mom, Dad, halata ang tuwa sa kanyang boses. Hindi niya iyon maitago, dahil sa aliwalas ng kanyang mukha, at ang sigla ng kanyang boses. What? Marteng sagot ng kanyang ina. Sa unang tingin pa lang, ay mahahalata mo na rito ang pagiging maarte at striktong ina. You seemed happy today Oliver. Mahinahong tanong naman ng ama. Sa kanilang pamilya, ang ina nito ang nasusunod sa lahat ng bagay. Dahil ang ama niya ibang-iba sa ugali ng kanyang ina. Nakuha ni Oliver ang halos ugali ng ama. Well, mabilis siyang naupo sa pang-isahang sofa, at tumingin sa mga magulang. I got her pregnant. Magiging tatay na ako. He screamed. Nanlaki ang mga mata ng kanyang magulang. Lalo na ang ina nito nagulat sa sinabi ng anak, he's just an 18 years of age, at hindi niya kayang makitang magiging teenage parents ang kanyang anak. Hindi pa ito nakakapagtapos ng pag-aaral, at marami siyang pangarap para dito. What? Wait, nabuntis mo si Christina. God! Eksaherada nitong reaksyon. Kinuha niya pa ang mamahaling pamaypay sa center table, at pinaypayan ang sarili, kahit na malamig naman sa loob. Congrats son! Nakangiti ang ama nito sa naging balita ng anak. Magkakaapo na ako, aniya pa. Tell me Oliver, si Christina ba ang nabuntis mo? Lumingon si Oliver sa kanyang ina na magkasalubong na ang mga kilay. No, it's not her mom. This is different and I love this girl. She made me feel that no matter how hard life is, I should keep going. Kumurap-kurap ang kanyang ina. Hindi siya makapaniwala na nasasabi ito ng kanyang anak. She knew Oliver dahil siya ang nagluwal nito, but she never thought of hitting these words from him. No, kahihiyan ito sa pamilya natin. We're following tradition. One must marry a girl that her parents wanted. My dear, it was a long time ago. We doesn't need to follow those things. Lumingon ito ng masama si Seniora, ang ina ni Oliver. Felipe, my God, yang sinasabi mong yan ang naglagay sa iyo sa posisyong mayroon. Don't ever call our tradition like that. Mom, hear me out, kay Oliver naman natuon ang atensyon ng ina. Hindi pa rin nawawala ang masama nitong tingin sa mag-ama. I wanna marry this girl. Umiling ang ina ni Oliver. Tanda na hindi talaga ito sang-ayon sa plano ng anak. You can't son. Remember, you supposed to finish your study before marrying. And I want you to marry Christina. She's that right. I don't love her. Naiintindihan mo. Hindi ko siya mahal, kayo lang ang may gusto sa kanya. Ikaw na lang magpakasal kay Christina kung gusto nyo. Narinig niyang tumawa si Felipe sa tabi, kaya bumaling dito ng masama ang ina. Tumayo ang babae. Tapos na tong usapang ito. My answer is final, aniya at aalis na sana siya, ngunit napigilan siya ni Oliver. Kahit fake marriage lang mom. Just let me marry her. Dahan-dahan ang paglingon niya sa anak. Kung ayaw niyong mapahiya ang buong angkan natin, dagdag niya pa.
Sir, they're all waiting for you. Napabalik siya sa realidad, nang marinig ulit ang pagbukas at pagsilip ng kanyang sekretarya. He nodded as an answer and sighed. Wala siyang nagawa kundi ang pumunta sa conference room ng kanyang kumpanya. Kahit hindi niya alam kung ano ang pag-uusapan nila ng kanyang mga magulang. Mabilis natapos ang meetings. Wala namang importanteng na pag-usapan. Kaya agad siyang lumabas, at kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa. Pumunta siya agad sa contacts at hinanap ang number ng kaibigan. Tinawagan niya ito. Did you find her? Agad na bungad niya, nang sagutin ng nasa kabilang linya ang tawag. Sheil, bakit parang nagmamadali ka? Rainier asked. Dumiretso si Oliver sa kanyang opisina, at naupo sa kanyang swivel chair. Kausap pa rin niya ang kaibigan. You told me to make my move, dude. Kaya sabihin mo na, where she is. Narinig niya ang halak-hak ng kaibigan, pero hindi niya ito pinansin. Ang gusto lang niyang malaman, ay kung nasaan si Lucy sa mga oras na ta. She's working at a coffee shop. Mr. Bean's Coffee, sagot ng kaibigan, I send you the location. Agad nitong ibinaba ang tawag, at ilang sandali lang ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa kaibigan. Napangiti siya at hindi na siya nagtagal pa sa kanyang opisina, dahil agad niyang kinuha ang susi ng kanyang kotse at lumabas. Sir, may meeting pa po kayo mamaya. Saan po kayo pupunta? Tumigil siya at tumingin sa sekretarya niya. Just cancel all my meetings for this week. I have some important things to do, sagot niya rito. Isang ngiti muna ang ibinigay niya bago siya nagmadaling umalis ng kumpanya. Hindi ako makapag-focus sa trabaho, dahil sa nakakailang na tingin ni Oliver. Magdadalawang oras na ata itong nandito, at 3 kape na ang kanyang naubos. Kaya kanina ay muntik ko nang mahulog ang daladala kong orders, dahil sa panghihina ng tuhod ko. Kinakabahan ako sa hindi ko malamang dahilan. Naguguluhan ako, ano ba kasing ginagawa ng lalaking to rito? Wala ba siyang trabaho? Hindi ba ipinasa na sa kanya ang pagiging CEO ng kanilang kumpanya? Girl, sa tingin mo, Dax ba si Sir? Nanlaki ang mga mata kong napatingin kay EO. Nakaupo kaming dalawa sa aming mga pwesto, dahil kakaunti lang ang pumapasok na customer. 3 lang kaming waitress dito, si Amber ang isa na ibang-iba rito kay EO. Ano ba yang pinagsasabi mo? Sinong Sir? Sunod-sunod kong tanong, dahil hindi ko siya lubos na naiintindihan. Gamit ang nguso nito'y may itinuro siya. Kaya para malaman ko kung sino ba ang tinutukoy niya, ay sinundan ko ng tingin ang itinuturo niya. Mas lalo akong nagulat, dahil bumungad sa akin si Oliver na nakangiti, at bigla pang kumaway sa amin. Girl, nakita mo iyon. Huho, namamasa ang ano ko, sabi ng katabi ko. Gusto kong tumawa, pero hindi ko mahanap ang tuwa, dahil halos lumabas na ang puso ko, dahil sa lakas ng kabog nito. Manahimik ka nga EO. Napakabasura talaga niyang bunganga mo. Lumingon kami sa nagsalita at si Jom iyon. Siya ang nakatoka sa counter at barista nitong coffee shop. Umalis si EO at nilapitan ng kakaupo pa lang na customer. Napapansin ko kanina ka pa tinitignan nung isang customer. Magkakilala kayo. Kumunot ang noo ko, at bigla itong tumawa ng mahina. Napansin ko rin ang biglang pamumulan ng kanyang magkabilang pisngi. Ay, pasensya na. Ang chismoso ko ba? Tumawa pa siya. Umiling lang ako. Hindi ko na sinagot ang tanong nito. Wala na rin namang saysay pa iyon. Hindi na mahalaga kung kilala ko o hindi si Oliver. Para mawala sa isipan ko si Oliver, ay inabala ko na lang ang sarili ko sa pagkuha ng mga orders. Nakahinga lang ako nang maluwag nang mawala ito sa shop. Malapit na kasing magtanghalian, kaya agad na rin akong pumunta sa locker area. Kinuha ko ang bag ko. Balak ko kasing kumain sa salon ni Andoy. Lumabas ako ng locker, at saktong nagbukas ang pinto ng opisina ni King. Where are you going? Agad nitong tanong. Kakain na boss, ng lunch, sabi ko. Sa salon ako ni Andoy papunta. Kayo ba? Kumamat ito sa kanyang batok. I was planning on eating with you. Sayang din na marami itong ginawa nung lunch para sa akin. Thanks for this by the way. Ngumiti ako. Sinulyapan ko muna ang bitbit nitong bag, kung saan nakalagay ang lunchbox na nilagyan ko ng pagkain niya.
Maliit lang na bagay yan, kumpara sa mga naitulong mo sa akin. Kaya salamat, sabi ko. So, mag-isa lang akong kakain. Kung gusto mo, sumabay ka na rin sa amin. Nagliwanag ang mukha nito. Kaya natawa ako. Tumango ito ng sunod-sunod. Let's go. Gutom na ako kanina. Imbes na sa likod kami dumaan, ay muli kaming pumunta sa harapang pinto nitong coffee shop. Ngunit mabilis akong natigilan, dahil sa nakita kong naghihintay sa labas. Mama, I'm with Papa. Nakasandal ito sa kanyang mamahaling kotse, at nakalagay sa kanyang mga bulsa ang magkabilang kamay. Nakatingin ito sa direksyon ko, at hindi ko rin maialis ang tingin sa kanya. Alam kong marami siyang damit na suot, pero hindi niya kailangan magpalit-palit. Kanina ay nakapolo ito, ngayon nakasuot na lang siya ng colored t-shirt, at may suot pang shade sa mga mata. Mama, naibaling ko ang tingin sa anak kong nakasuot ng school uniform. Mabilis ko itong pinantayin. Bakit kasama mo yan, Owen? Tanong ko. Ngumiti ito sa akin. He's my papa, Mama. It's normal that he was with me, Anya. Sinaman ko siya ng tingin dahil sa sagot niya. Sarkastiko kasi ito at katulad ng kanyang ama, ay nakangisi na siya. I heard that. Hindi ikaw ang kausap ko, at saka saan mo narinig? Mabilis pa sa 4:00 kung sagot. Sa kanya na ako tumingin, at tila isang tuta ito na nawala ang ngisi, at napalitan ng takot. Mama, why are you treating pala like that po ba? He's here because he was sorry for what he had done, sabi ng anak ko. Para itong matanda sa kanyang sinasabi, kahit na 9 na taong gulang pa lang ito. I'm sorry, mahinang sabi ni Oliver. Umayos na ito ng tayo at yumuko. Mabuti pa, kumain na lang tayo. I know you guys are hungry. Binasag ni King ang tensyon sa sinabi nito. Kaya tumango lang ako rito. Hinawakan ko sa kamay si Owen, at sumunod kami kay King na lumapit sa kanyang kotse. Binuksan nito ang pinto, at papasok na sana kami ngunit mabilis kaming napigilan ni Oliver. Saan mo dadalhin ang pamilya ko? Malamig na tanong nito. Kaya sabay-sabay kaming lumingon sa kanya. Masama itong nakatingin sa amin, o kay King lang. Kung mang-iistorbo ka lang, umuwi ka na. Marami pa kaming gagawin, ako na ang sumagot. Kahit na may biglang kumirot sa dibdib ko, ngunit hindi ko iyon pinansin. Natutuwa ako na marinig sa kanya ang mga bagay na iyon. Pamilya niya raw kami, pero hindi niya nagawang magpakatuto sa amin ng anak niya. Matatanggap ko pa sana, kung mas napaaga ang katotohanan, pero 10 taon na. Hindi ko alam. Pre, hayaan mo na. Shut up. They're my family. Kaya huwag kang makialam sa amin. Nagtagis ang bagang nito, at ramdam ko ang tila kuryenteng dumadaloy sa kanyang mga mata. Kinakabahan na ako. Wala namang mga tao rito, ngunit ayaw kong baka rito pa sila magsuntukan. Hindi ko kakayanin na awatin silang dalawa. Mama, let Papa come with us po. Nawala ang atensyon ko kay Oliver, na nanlilisik ang mga matang nakatingin kay King. Ibinaling ko ang pansin sa anak ko. I don't want them to hurt each other po, sabi pa nito. Napahugot ako ng malalim na buntong hininga, at saka ako muling lumingon kay Oliver. Kung gusto mong sumama, sumama ka na. Ayaw kong magkagulo pa kayo rito, mahinahon kong sabi. Nakita ko ang pagliwanag sa kanyang mukha, at mabilis na nilapitan ang anak ko. Binuhat niya ito at bumalik sa kanyang kotse, ngunit agad ding bumaling ang tingin niya sa akin. Why are you still standing there? Sa akin ka sasakay. Nanlaki ang mga mata ko, at agad akong umiwas ng tingin. Nag-init ang magkabila kong pisngi, dahil sa sinabi niyo. Iba kasi ang pagkakaintindi ko. Sa kotse ako ni King sasakay. Sa Andes Saloon lang tayo. Mabilis akong sumakay sa front seat ng kotse, nang mabuksan ko ito. Pumikit ako't umiling-iling, Lucy, wag mong intindihin ang sinabi nito. Suwi ko sa sarili, ngunit hindi mawala sa isipan ko yung sinabi ni Oliver. Nakahinga lang ako ng maluwag, nang hindi na ito o mangal pa. Nang makapasok si King ay agad kaming umalis doon, ngunit imbes na sa salon kami ni Andoy pumunta, ay nilampasan niya ito. Teka, saan tayo pupunta? Tanong kong nagtataka. Tumingin ako kay King na abala sa pagmamaneho. Your husband. Hindi ko siya asawa, mabilis kong sagot, dahil ayokong patapusin ang sasabihin nito.
Tumawa siya at bumuntong hininga. Okay, sabi nito na ihatid na lang kita sa isang restaurant. He wants to talk to you privately and I respect that. Hindi ko siya maintindihan, kaya tumingin na lang ako sa labas ng bintana nitong kotse niya. Ilang minuto pa'y tumigil ang kanyang kotse sa isang fancy restaurant, na hindi ko pa napapasukan sa tanang buhay ko. Ni minsan, hindi pa ako nakakakain ng mamahaling pagkain. Hanggang karenderya lang ako noon, minsan pa nga'y hindi na ako kumakain kapag tanghali, dahil gusto kong makatipid ng pera para sa anak ko. Hindi na ako sasama sa inyo. Tawagan mo lang ako kapag gusto mong sunduin kita rito, sabi ni King. Kumunat ang noo ko. Wala akong nagawa kundi ang lumabas ng kanyang kotse. Salamat, sabi ko at tumango lang ito. Agad ko ring isinara ang kotse, at sa kanya muling pinaandar ang kanyang kotse at umalis. Sumunod namang tumigil sa harapan ko, ay ang kotse ni Oliver. Nagpark ito at ilang sandali lang, ay lumabas ang mag-ama. Buhat-buhat nito si Owen na mahigpit ang kapit sa leeg ng ama. Sinaman ko ito ng tingin nang makalapit silang dalawa. Kung hindi lang nito kasama ang anak ko, ay hindi ako papayag na sumama rito kasama siya. Kung bakit pa kasi kailangan niya pang magpakita. Let's get inside. Tanong nito. Nakangiti ito at ang aliwalas talaga ng mukha niya. Tingin niya ba ay wala siyang kasalanan sa akin? Sa amin ng anak niya. Umiwas ako ng tingin at marahang tumango. Nauna na itong maglakad, kaya sumunod naman ako. May iilang nakatingin kaya napayuko ako. Nahihiya kasi ako sa suot ko, naka-uniform ako ng coffee shop, at habang sina Oliver at Owen, ay nagmumukhang anak mayaman. Anak mayaman talaga sila, kaya nga hindi ako nararapat sa mundo niya. Nakapasok na kami sa loob, at hindi ko maiwasang hindi pagmasdan ang interior designs nito. Maganda at halos lahat ng nakikita mo'y mamahalin. May iilang kumakain, dahil nga sa mahal ang kanilang pagkain dito. Nilapitan kami ng isang waitress. Good day, ma'am and sirs. Welcome to TDP Restaurant. How may I help you? Reservation for Oliver Garces please, sabi ni Oliver. Tumango lang ang waitress na lumapit sa amin. Tumalikod ito at naunang maglakad. Kaya sumunod si Oliver dito, at ganun din ang ginawa ko. Yumuko ako ulit nang mapansing nakatingin ang iilang kumakain dito. Sino bang hindi mapapatingin, lalo na kung si Oliver ang dadaan sa harapan mo? Look, is that Engineer Oliver Garces? Narinig kong sabi ng iba. Oo nga, may anak na pala siya. Sayang nga ang swerte ng babaeng pinakasalan niya. I hope that he's a single parent, so I can flirt with him. Narinig ko pang tumawa ito. Gustuhin ko manglingunin kung sino ang nagsalita, ngunit nanatili akong nakayuko. Ayokong gumawa ng kahihiyan dito, lalo pat wala naman akong maipagmamalaki. Sino ba ako? Isang ulila na aksidenteng nabuntis ng isang mayaman, pinakasalan ngunit peke lang naman pala, at ngayon wala na akong papel sa buhay niya. Matagal na pala akong walang papel sa buhay niya. Ako lang itong nag-i-illusion. Don't mind them. They can say whatever they want. Umupo ka na, we have something more important to talk. Sa kakaisip ko ay hindi ko pala napansin, ang pagtigil ng mga ito sa isang mesa. Mukhang reservation nga ito sa kanya, dahil may nakapatong na reserve sa mesa. Naupo kaming tatlo. Tumabi sa akin ang anak ko, at harapan naman namin si Oliver. Hindi pa rin ako nagsasalita. Sir, what are your orders? Tanong ng waitress. Akala ko ay umalis na ito. Kaya roon ako napatingin, nakangiti ito, at diretsyong nakatingin kay Oliver na napansin kong sa akin na naman nakatingin. Asked my wife what she wanted. Anitong nakalaglag ng pangako. Nag-init ang magkabila kong pisngi sa sinabi niya, at hindi nakatakas sa paningin ko ang ngiti nitong labas ang pantay-pantay na mga ngipin. Kung ano man itong ginagawa niya, sana'y tigilan na niya. Ayaw kong umasa. Alam kong masakit iyon, dahil 10 taon akong umaasa at naghihintay.